So alam na alam po natin kung paano yung mga bata ay gagawa ng isang bagay na mabuti para i-please ang kanilang mga magulang, para makuha lang yung kanilang kagustuhan. So ito po ang maaring danger ng incentive system. I'm not saying that it's not right. Maaring ang incentive ay tama naman. Pero sinasabi ko lamang, meron pong danger din kung palaging incentive ang ating pong magiging pamamaraan para i-motivate ang mga bata. Children would be doing what they're supposed to do, not because of the value of what they do, but because they have something that they can get for themselves. So yun po ang medyo we have to strike that balance, I believe, as a parent, na hindi dapat palaging may tinitignan na reward ang mga bata sa kanilang ginagawa, kundi alam nila dapat yung halaga ng ginagawa nila. So now, as a parent, I try to teach the kids to do what must be done because it is right. May reward man or wala. So being right pa lang sa ginagawa ng tao natin ay dapat lang lamang po natin gawin. Hindi man palaging kinakailangan may incentive tayong tinitignan. Few weeks ago, nasa St. Paul kami, we're trying to consider St. Paul para kay Chloe. At sabi sa amin nung counselor, sabi niya, hey Chloe, may promise ba ang dad mo sa'yo? Nandun kami. May promise ba ang dad mo sa'yo na if you're going to do well sa school, meron kang reward later on, meron kang premyo? Ako na yung sumagot. Sabi ko, I try to teach my kids to do what's right because it is right. Hindi kinakailangan palagi may reward. Sabi niya, sige, mag-usap tayo lang later on. So I got them, hindi kami nag-usap. I got the impression that for her, ang reward system is palaging nararapat para i-motivate ang mga bata. I know the value of reward. Pero ang reward na tinitignan ko kasi palagi is I may not give the reward. I may not be capable or I may be capable or maaring wala man ako ibigay or meron. But what I want to point out lamang kasi, ultimately, our reward is from the Lord. Hindi naman yung mga bagay na makukuha po natin dito. So, syempre, hindi ko na na-share sa kanya kasi hindi kami nag-usap. Pero, there's really that sense where self-interest ruins the self no matter how good the deed. So, kahit gaano pa kaganda ang ginagawa natin, kahit gaano pa ka-praiseworthy ito, pero kung ito ay ginagawa lamang natin para sa ating mga sarili, it ruins us. Pati tayo ay nasisira. Nilalamon tayo ng pride pag ginagawa natin ang mga bagay dahil lamang sa ating mga sarili. Kaya like what I've said kanina, dalawang bagay ang pag-iingatan po natin. Unang-una, yung wala naman talaga tayong pagpapasakop sa Panginoon, we make ourselves believe that we are Christians, but we live not according to His will. Pero pangalawa, we may appear to be living according to His will, but we are doing it for the wrong motives and the wrong reasons. So parehong dalawang bagay ito ang nais kong maiwasan po natin. So I have entitled our message, Let Goodness and Duty Not Be a Tragedy. Huwag nawa na ang tungkulin at kabutihan ay mauwi sa kabiguan. So often, ano ba ang nagmamotivate sa atin bilang mga tao? What is really it that motivates us in what we do? What often motivates people is self-gratification sa ginagawa po natin. Na pag wala man tayong mahihita po dito, then what's the point? Kahit nga, ang pagpili ng church, ganun din ang nangyayari. Minsan ang pagpili ng iglesia, ang pagpili ng local church, dahil man tayong mahihita doon. Baka may business deals tayong makuha dyan. Baka mayroong mga tao dyang mag-validate sa atin. Baka nandiyan yung mga tropa na hinahanap natin. So, maaring nagkakamali din talaga tayo kahit sa mga bagay na ito. Hindi po tayo spared sa kamalian kahit pagdating po sa matters of religion. And we may think that we are Christians, we may think that we are Reformed, pero ano ba talaga ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Na kung wala rin tayong makukuha pala, then what's the point? So I hope that through our message today, ay suriin po natin ang ating mga puso. May we always remember that our motivation is not because of some self-satisfaction after a deed, but rather it is because we have found satisfaction in Christ. So we do what we must do. So hindi man palaging satisfying ang mga ginagawa po natin. There are many times magtitiis ka talaga. At kung susundin lang natin yung ating mga laman, it's not satisfying at all. Mas satisfying nga yung opposite na gawin mo eh. Mas satisfying pa yung gagawa ng bagay na masama. Mas yun pa magpe-please sa'yo. Pero hindi mo gagawin yun. Because you have found satisfaction in Christ. What really motivates us in what we do sa ating pagtitiis and all of that is because we have found the Lord Jesus Christ. Like what I've said kaninang umaga, diba? Hindi pa ba sapat si Kristo? Kailangan pa ba nating dagdagan si Kristo? Kailangan pa ba nating may gawin pa tayo? As if naman mas makiking katanggap-tanggap tayo sa Diyos pag may tayong karagdagang ginagawa po natin.
Christ is enough. And that is already finished. It is already done. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganong kaisipan na para bang nag-earn tayo ng pogi point sa harapan ng Diyos kasi may ginagawa ka, kasi may ministry ka. Yan ang danger po ng may ginagawa eh. Yan ang danger ng kasipagan. Akala mo natutuwa ang Diyos sa'yo kasi masipag ka, kasi nag-church ka, kasi nagba-Bible study ka. The reason only why we become acceptable before God is because of Christ. And that's it. Wala nang iba. Kaya meron mga tayong gagawin ng mga bagay-bagay. It's only because of finding joy in the Lord Jesus Christ. And we simply do what we must do, even if it is unpleasant para sa atin. So before we go to our text, may mababasa po natin in the previous section that the Lord Jesus Christ instructs, ang Hari at ang Panginoong Jesucristo ay nag-instruct that we are to love our enemies and pray for those who persecute us. See kung gaano ka counterintuitive ito. If somebody hates you, ang natural self at satisfying is to hate them back. Iyon yung masarap sa atin. Pero sabi natin sa atin ng Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. And thus, there will be no room for hatred against anyone. So wala talagang room for hatred. The Lord does not say that, okay, it's valid to hate people, basta valid ang reason mo. Walang sinasabi ang ganon. Ang sinasabi ng Bible sa atin, kahit yung mga taong tumataliwas sa'yo, hindi sila dapat i-hate. Even people who oppose us. Rather, there would only be loving benevolence towards them. Pero, mag-ingat din po tayo, kasi kahit yung sabihin mong ikaw ay hindi pumapatol, hindi ka gumaganti, may danger pa rin dyan. Bakit? Because you might believe that you're better than them. So, nandun na naman yung pride na naman sa atin. Kasi hindi ako pumapatol kasi ako talagang kalmado lang ako and all of those things So pati mga ganong bagay po, pag-ingatan po natin ito because we might be motivated by proving that we're better than them or to show others that we're different because kung ganun po tayo, that's definitely not love. Self-love pa rin yan. Rather, in doing good to them, we genuinely seek their best interest and therefore that is love. Kaya tayo nagtitiis. Kaya natin pinagpe-pray. Ang nais pa rin natin, kabutihan pa rin ng ating kapwa. At ang ating pong model dyan is God and the Lord Jesus Christ who loves sinners that He did only what He can do for our salvation. So as God's people, our love should reflect the kind of self-serving love, should not reflect the kind of self-serving love that unbelievers have, but the love of God. So kung lang tayo mananampalataya, wag hindi tayo dapat self-serving sa ating pagmamahal. Ang ating pagmamahal is reflective of the love of God. We have always seen in the past messages that the issue really is that of the heart. So that in the sinfulness po ng tao, sa pagiging makasalanan po natin, ginagamit po natin ang batas at ang probisyon ng batas para itaas lamang ating sariling kagustuhan and not what is good and right. We can use even the good things that God has given us para gamitin para sa ating sariling interes lamang. Yun po ang problema ng mga Hudyo nung araw. Na sila po ay masunurin. The religious leaders are very obedient to the law. But as we come to our verses today, makita po natin isang angle wherein from the same sinful heart would come upholding one's own selfish interest too. But this time, in-uphold mo ang interest mo in matters of you being diligent in religious duty. So yung diligence na ito, sa ginagawa po natin, ay pag-ingatan po natin. Because I believe that can even be more deceiving. Mas halata pa yung taong tumataliwas sa kalooban ng Diyos kaysa yung taong sumusunod sa kalooban ng Diyos pero mali pa rin talaga sila. Pero there's a way for us to know. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na maging self-deceived lamang tayo, na manghula lamang tayo kung tama o maling ginagawa natin. And we can even say na, ginagawa ko naman lahat ng bagay. Nagsisipag na nga ako. Ano pa bang dapat kong gawin? So pag ganun po lumalabas sa ating salita, as if naman may puntos yung ating ginagawa, delikado po tayo niyan. Ilang beses ko na narinig yan sa mga tao na taga-church, that they're doing their very best, as if yung very best nila ang nagiging basis po na kanilang pagiging acceptable sa harapan ng Panginoon. If we uphold ourselves in religious duty, you can imagine how you can uphold yourself even in other things too. Kung sa harapan ng Diyos, meron po tayong lakas ng loob, itaas ang ating mga sarili at magmalaki sa Diyos because we are being diligent in what we do. I believe across the board sa buhay mo, yan din ang maging ugali mo.
Maging proud ka kahit sa kapwa mo. Magmamataas ka kahit sa kapwa mo. Mamalitin mo ang kapwa mo kasi you think you're doing well. And so may our message remind us that God's kingdom people are not for applause or approval, not from anyone, nor from themselves. Their praise is from God and not from men. Ang bayan ng Diyos ay hindi para sa papuri o pagsang-ayon mula nino man o ang sarili. Ang kanilang papuri ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. So we will see later the absurdity of trying to find your validation in men or from yourself. Dead end yun, as we will see later. May this message be helpful for us against our tendencies to seek validation from anyone, especially yourselves. Pag dumating ang time, kaya ang tao nag-isolate na sa sarili, we may think na, okay, if no one believes, at least I believe in myself. Tapos nakakulong ka dun. Ang sama ng pakiramdam mo kasi walang naniniwala sa iyo eh. Feeling mo, ang galing-galing mo, ang buti-buti mo, pero wala namang taong nag-validate sa iyo. Tapos nakukulong ka na sa ganong klaseng kaisipan, you are now enslaved to that, it now bothers you, have no peace, kasi hinahanap mo ito lahat sa sarili mo. So dun pa lang, nagkakamali na po tayo. It only proves that we are not truly free. We are slaves to self-satisfaction, a pitiful, prideful, and gross self-defeating endeavor, especially in matters of our religious duty. May minsan mga tao, ginagamit pa nga ang religious duty para tapalan yung kanilang pagkukulang sa ibang bagay. Gagamitin nila ang pagkilo sa church para hindi mag-repent sa mga ibang bagay sa buhay nila. And that's very dangerous. I hope na maging honest tayo sa lahat po na ating ginagawa. Huwag tayong babagsak sa ganong klaseng self-deception na niloloko lang natin muli ang ating mga sarili na para bang maluloko rin natin ang Panginoon. So there are two things I'd like us to see. First, modesty as a general principle in religious duty. Sabi po sa verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Sabi sa English, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. The word righteousness is defined by the lexicon as conformity to the divine will in purpose, thought, and action. An inclusive term for the active duties of religious life. So, like what I've said also before, John Piper defines righteousness as upholding the worth of God. Na kaya tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay dahil tinataas po natin ang ating Panginoon, halaga po ng ating Panginoon. Thus, we know that the righteousness is something that is to be done, it is to be performed. Meron talaga po tayong duty that is expected and already assumed of God's people as they serve the Lord. Pero ang ating Panginoon nagbibigay po ng babala. Sabi niya, beware. He said, beware, not in the sense na iwasan niyo ang religious duty, not that, but He's saying, beware in the manner and motive in doing so. Yung pag-ingatan po natin, yung motibo natin, ba't po natin to ginagawa. So, yun po ang issue dito. Such is what the religious people of their day do, and so it is today, and perhaps even tayo ganun din. Baka tayo po ay nagkakamali na tayo po ay nagpapakitang tao lamang. Baka gumagawa lamang tayo dahil natutuwa tayo sa mga sarili natin. Gusto natin matuwa tayo sa isa't isa, matuwa kayo sa akin, kaya natin ginagawa yung mga bagay na ito. And so the Lord tells His disciples of performing these religious duties in such a way na binabalandra po nila sa ibang mga tao. They make it known before other people. They want it to be displayed publicly. God's people are not to do their religious duties in such a way that people will take notice. Hindi natin ginagawa yung mga bagay ito para mapansin po tayo ng ating kapwa. In other words, there should not be the approval and praises or comments from men as a motivation in what we do. Kaya nga sabi sa verse 2, that they may be praised by others. Hindi natin ginagawa para tayo ipapurihan or tayo po ay i-celebrate ng ating kapwa. Now, there's a place for pleasing others. Meron naman lugar po ito na dapat po natin talaga bigyan po ng matuwa ang ating kapwa sa atin. Halimbawa, matuwa ang boss mo sa'yo. May lugar naman yan.
Matuwa ang kliyente mo sa'yo. Matuwa ang kaibigan mo. A colleague or co-worker. Kapitbahay mo. There could be a place of that. As a result of doing well for what is best for everyone. Bunga na lang yan. Pero if you really are going to think about it, whether may praise or wala, it doesn't really matter. We'll still do what we're supposed to do. At dapat lang, may magandang value naman talaga. We are pleasing other people. If we do what's best for everyone, nauuna palagi yung bagay na mabuti. Praise or not, we'll still do it. But when such a worker performs excellently to lift himself up, para siya ay magpakitang gilas sa tao, magpakita po siya na siya po ay kahanga-hanga, we find that obnoxious and proud. Mahangin, pasikat at pabibo. And sadly, such an attitude is found even among those who claim to perform their duties in a religious setting. Nakikita po yan, na kahit sa loob po ng iglesia, kung paano ang mga tao ay kumikilos para sila po ay papurihan ng kanilang kapwa. Sila po ay mag-show off. Ipakita nila sa iba that they're better than other people. And this is what the Lord Jesus would warn His followers against. That the reason why they do so is because they simply want everyone to know and see. Because of some affirmation, validation, approval, or recognition that comes from those people. Ngayon, meron naman lugar din talaga po ang maging visible ang ating good works. Sabi sa Matthew 5:16, sabi po, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So good works must be evident. It is meant to give glory to God. Ang liwanag po ng isang mananampalataya ay lalabas po ito, hindi po ito maiiwasan, hindi po ito maitatago. Kung talagang nagliliwanag talaga ang biyaya ng Panginoon sa iyo, lalabas at lalabas talaga yan. You cannot hide that. You cannot, hindi po ito may ko-conceal. Such shall be seen. But what makes it wrong is when there's a deliberate step, action, announcement, or declaration to make it known. Para hanapin po natin ang papuri ng ibang tao sa atin. As the Lord says, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. So kung ganun po ang ating motibasyon, ano ang reward na meron tayo? Ay kitang-kita ng Diyos, ano ang motibo natin sa ating pagkilos. Kaya sometimes I don't really like it when konting kibot, social media ang ginagawa sa ministeryo. Konting kibot, ipipicturan. Minsan nga magpipicture ng maraming mga librong nakabukas, tapos nag-aaral siya ng I don't know their motives. What I'm saying that let's be careful about those. Ipapakita, nakastack yung mga libro, dami-daming libro. I doubt kung nababasa ba niya talaga yun or what. Bili ng libro, ilang libo na. Guilty rin po ako sa dyan dati, kaya sinasabi ko. Guilty rin ako dyan, ilang libo na yung nagagastos ko sa, di ko na nababasa lahat. But that's what people do. To show off to other people who they are. And then, who are we fooling? Diba? Sino ba talagang ating niloloko? Wala naman tayong reward from the Father kung ganyan po tayo. We should remember, brethren and friends, that what we do should reap rewards in eternity. Like what I've said kanina umaga, pag dumaan sa apoy, yung ginagawa natin, masusunog kaya ito or magsusurvive? Ito kaya ay combustible material na parang hay or ginto ito na lalong na-refine pagdating sa apoy. So ano kaya doon ang ating mga ginagawa? What we want is to be welcomed by our Lord as faithful servants. We want to hear the words, enter into the joy of your master. What we want to do is because of the joy we have found in the Lord, performing our duties with joy, and to receive an even greater joy when we see our master's face. So our motivation is joy in the Lord. It's hope in the Lord Jesus Christ. Hindi yung joy natin pag tayo po ay kinagiliwan ng ating kapwa. Maraming bagay po bilang Kristiyano, natatayuan po natin yung mga bagay na hindi ikatutuwa ng ating kapwa. But since who we aim to please is our Master, at yun ang ating layunin talaga, it doesn't really matter if people will be pleased or not. As long as we know it pleases our Lord.
Kung ang ating pong kagustuhan lamang ay mapuna tayo ng ating kapwa at palakpakan po tayo ng ating kapwa sa mabuti po nating ginagawa, then lumalabas, yan pala ang reward mo after all. Yan pala ang gantimpala na hinahanap mo. Yung pumalakpak sila at pumalakpak din ang tenga mo. Yung pala talaga ang iyong desire. Sabi sa verse 2, apo dito, thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. So yun pala ang nasa puso mo. Yun pala ang gusto mo. And surely, if that is what we desire, then by all means, i-announce mo talaga yan. You're going to make it known. You're going to do everything para gawing public ang iyong ginagawa. Pero isipin po natin, hindi ba't napaka-pathetic na motivation na yan? It only goes to show that what keeps you going after all is the recognition and praises of men. Ang nagbibigay pala, ang nagpo-fuel pala ng ginagawa mo ay yung papuri ng tao sa iyo. Yung nakuha mo sa kapwa mo. Kaya nga po hindi nakakagulat na pag wala na yung recognition na yan, pag hindi na ikaw na-validate sa mga naririnig mo, then you would just rather stop what you're doing. Sasabihin mo na, di bali na lang, hindi ko na lang gagawin kasi wala namang pasasalamat or wala namang natutuwa sa ginagawa ko. So what's the point para gawin yung mga bagay na ito? When approval from men is absent, nagkakaroon po tayo ng resentment, nagkakaroon po tayo ng regret, para bang nagsisisi tayo sa mga ginawa nating mabuti. And we even wonder, bakit kaya people don't see how good I am? Why don't people see my gifts? Why don't they see my abilities? Ginagawa ko man yung aking best. But hindi na na-appreciate yung aking righteousness and what I do or my good works. And then when our sin or shortcomings are called out, pag tayo po'y pinuna, sa halip na tayo po ay mag-evaluate ng ating mga sarili and that we would repent, meron po tayong resistance and rejection. And then babalikan po natin yung mga mabubuting ginawa natin. Then we would say na, lahat ng ginagawa ko mali, paano may mga ginawa kong mabuting ganito at ganyan? So, hindi po natin gusto ang kino-call out po tayo. Dahil feeling po natin, sobra-sobra po ang ating ginagawang mabuti. Good deeds are employed to justify themselves. Pinapakita nila yung worth nila sa pamagitan po ng kanilang good works. And it will turn out that such supposedly good deeds were not so good after all. It was tainted with self-interest and has no true benefit. Kaya yun po ang sinabi ko kaninang umaga. Like what the Apostle Paul said, kahit ipasunog mo ang katawan mo at ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo, kung hindi mo ginawa sa pagmamahal, wala ka ring nakuha, wala ka ring nahita sa lahat ng ito. The more we force the issue that we have done so and so, the more na pinipilit po natin na, I'm doing this, I'm doing that. It only proves that what you really want is the approval and recognition of men. Like what I've said before, may mga tao na extra kung kumilos. Kahit yung mga bagay na unnecessary ginagawa pa rin. It is because they only want to showcase themselves. Yung OA na sa pagkilos, na kahit hindi naman kinakailangan ginagawa pa rin. Bakit? Kasi nagpapakitang gilas lang sila. Their willingness to help is not primarily because they care, but because they want to do something. Iba yung meron kang malasakit kaya ka gumagawa eh. Iba yung basta gusto mo lang kasing gawin. Gusto mo lang i-express ang sarili mo, no matter if it is good or not to the people around you. Others insist on their goodness to cover up some shortcoming, deficiency, or sin. Ang gagawin po nila, kukunin nila yung simpatya ng tao sa pamagitan ng mabubuti nilang ginagawa nang wala po silang pagbabago sa kanilang mga puso. They don't want change or repentance. They only want to do good to other people without any repentance at all. Later on, even basic religious duty shall be compromised or sacrificed because it was never really about joy, hope, and assurance and security in the Lord Jesus Christ. Darating ang time, i-give up mo na lang din yan.
Kasi hindi man totoo ang kagalakan na kay Kristo para sa'yo. Ang gusto lamang po nila ay ang approval lang ng tao to serve a selfish interest. If so, kung yan po ang kanilang gusto, then you have received your reward. Minsan may danger sa validation eh. Minsan may danger sa, lalo pag-establish na nasa church, na dapat pag-ingatan po natin. Dahil sobrang established na isang tao sa church, kahit maling ginagawa, hindi na napupuna. Maaring baka mawala yung benepisyo ng kanyang na dudulot sa church sa pamagitan ng mga taong to. Pwedeng yan, kaya hindi siya pinupuna. Or baka ayaw lang masaktan. Or whatever it is. So actually, validation talaga, I believe, in some way ay nakakasama ito. Hindi dapat siya palaging ginagawa. It becomes a wrong reason for us to do the things that we are doing. And there are even pastors who have fallen because of such na hindi sila napupuna ng kanilang iglesia. Kahit sobrang obvious na ang kanilang ginagawang hindi tama. Consider this, brethren and friends. Come to think of it. Isipin po natin. Like what I've said kanina umaga, wala naman po talagang extraordinary in religious duty. In the sense that we make a big fuss out of it. Ito po ay expected lamang sa atin. Kung gumagawa tayo ng tama, hindi naman kinakailangan papurihan pa tayo. Siguro pasasalamatan, pero sa'yo, baliwala naman yan eh. For example, if you are doing well as a child in the home, you are responsibly doing out your duties as a child sa iyong tahanan, expected yan sa'yo. Hindi kinakailangan papurihan ka dyan. Ngayon, kung magpasalamat yung mga kapatid mo, yung magulang mo sa'yo sa ginagawa mo, di mabuti. Pero whether meron yan or wala, gagawin pa rin yung duty mo. Eh tama lang naman, nagawin natin yan, di ba? Hindi mo kinakailangan meron pang ibang may extra pa na recognition para gawin natin ito. Not that we don't want appreciation. Of course, natutuwa tayo pag na-appreciate po tayo sa ginagawa po natin. Nakaka-encourage po ito at may place din naman talaga yan. Pero regardless, meron man yan or wala, we will still do it. Halimbawa, as a father, again, as a father na as a husband, I will still do my duty without me needing the appreciation of my family. I'll still do it anyway. Of course, nakakataba ng puso if my wife would suddenly come to me and would say thank you at ma-appreciate yung ginagawa ko, nakaka-encourage po ito. Pero kahit wala naman yun pa rin naman ang gagawin ko bilang husband. If my kids would say, thank you for providing for us, for protecting us, mga ganung bagay, salamat sa Panginoon at na-appreciate. Pero kahit naman wala yun, gagawin pa rin naman natin yun eh. Hindi naman kinakailangan may ganun pa eh. And I believe even in what we do as a church, it's nothing extraordinary para sa atin. Hindi kinakalaman-laman ng iba. Hindi kinaka-announce pa. It is simply an overflow of having found the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo proud of having evangelized or preached or having shared the gospel as if it were our ability. Yun pa isang mga bagay that we have dealt also in the past. Ito recent past lang. Na ginagawang big deal yung pag-evangelize, it's natural para sa atin. But to make yourself believe that you're better than others because you're doing something hindi nagagawa, it's only all about you after all. Kasi tama lang na ginagawa natin yan. And we even thank the Lord for every opportunity na binibigay niya sa atin. Pero ikalaki ng ulo natin yung mga bagay ito, hindi po ito dapat. That's what we call as pietism. Yung natutuwa ka sa religious duty mo and you look down on other people. Sa totoo lang, if you think about it, what's so special about reading a Bible study? Dapat mo lang gawin yan. What's so special about proclaiming the gospel? Dapat lang natin gawin yan. Pero ang ginagawa po natin dahil gusto natin magmalaki, ibang usapan po ito. Whatever that may be, serving our brethren, our families, being dutiful in worship in church or at home, on whatever level, all are only because of God's grace. At kung naniniwala tayo na biyaya lang ng Panginoon yung mga bagay ito, hindi tayo magmamalaki. Magpapasalamat nga tayo na binayaan tayo ng ating Panginoon para makilahok sa ginagawa niya. It is a privilege that we do not deserve. And again, wag po natin gamitin po ito na pantakip or pantapal ng ating pagkukulang sa ibang areas ng ating buhay.
I hope you realize what pride it would be na ipagyabang po natin ang ginagawa po natin na para bang hindi po ito natin natanggap mula sa langit. And what danger that would be because we think that it is all about us. And so, brethren, may we heed the words of our Lord. We perform works of righteousness. We serve the cause of the kingdom, even give ourselves and our lives, not because we want the world to know how great or good we are, but because we want the world to know how great and good our God is. Ang gusto po natin maipahayag sa mundo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito tungkol sa atin. Sabi na isang quote, di ba? Preach, die, and be forgotten. So, wala naman ito talaga sa atin. Malimutan na yung ating sino tayo. Malimutan na yung ginagawa natin, huwag lang malilimutan si Kristo. And we do it in a manner that is modest, unassuming, humble, and sincere. It doesn't matter if people will take notice or not. That is never our motivation. We simply do our duty because of love for our Lord and our love for other people, never love or recognition for ourselves. So maging challenge po ito sa atin na lahat po na ating ginagawa ay gawin po sa pagmamahal at kababaang loob. Ang dugo ni Kristo, the blood of the Lord Jesus Christ, purifies our conscience from dead works to serve the living God, as the author of Hebrews tells us. We do not serve ourselves. So let it be real and sincere, brethren. Let it be about the Lord Jesus Christ. So ingatan po natin ang ating mga sariling mga tendencies natin that we only want to show the world. We want to practice our righteousness before other people para makita po tayo ng ating kapwa, para tayo papurihan ng ating kapwa, dahil kung yun lang pong ating gusto, then we have already received our reward and there's no reward for us anymore from our God. So, pangalawang punto, meditating on Christ's work and not ours. So, the Lord Jesus Christ, in the next verse, would address three religious duties, which would be almsgiving, prayer, and fasting. As the commentator notes, such religious observance is found kahit po sa ibang mga relihiyon. Nagfa-fasting din po sila, nagbibigay po sila sa mga mahihirap, sila po ay nananalangin din. So even in Islam, we can see that makikita po natin yung pagpunta pa nga sa Mecca bilang isa po sa mga religious duties. At least once in a lifetime, you have to go to Mecca. That would constitute also the 5 pillars of Islam. And of course, yung motivation po ng mga tao, ng bayan ng Panginoon, sa paggawa ng kanilang mga religious duties, ay opposite to the other religions, because for other religions, that's the way for you to earn your way to God. But for Christians, hindi po yun ang way. Para sa mananampalataya, bunga lamang ang ginagawa nating mabuti, bunga ng pananampalataya po ito. It is only an evidence of faith. So in our verses today, the Lord Jesus Christ addresses the issue of almsgiving. Giving to the poor, ay ito po isang malaking bahagi po ito ng buhay ng isang Hudyo. According sa commentary, we have already encountered the instructions to be generous to the needy. In verse 42, we'll read that. We would also see it as a duty with God's people in the Old Testament. Sabi sa Deuteronomy 15, verses 7 to 11. Sabi po dito, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdamutan ang inyong kababayan. Kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumating sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailan may hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan, kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. So even this was a religious duty even during their time. Kapag meron kayong kababayan na nangangailangan, tulungan nyo at huwag nyong pagdadamutan. By the 1st century, there was already an established relief system for the poor in the synagogue, similar to the modern welfare na meron sa US. So meron silang ganong klaseng welfare sa mga mahihirap. Naalala niyo dun sa blind man
message about the Lord Jesus Christ healing the blind man. Kaya nga ayaw ng mga magulang niya matanggal sa sinagog, di ba? Kasi meron sila mga ganong klaseng mga benepisyong nakukuha sa sinagoga. So during that time of the Lord Jesus Christ, meron pong ganong established na system doon. It was funded by the members of the community sa pamagitan po ng contribution nila sa kanilang pong inaambag po sa sinagoga. And there were also given rabbinic instructions na wag ka rin magbigay ng sobra sa 20% kasi baka yung pamilya mo naman ang maghirap. So sinasabi rin na wag ganun. So that's also what you can give, but not more than that, not more than 20% kasi you have to take care of your family as well. Hindi dapat ay at the expense of your family, ikaw ay tutulong sa iba. So verse 2 tells us, thus when you give to the needy, sound no trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received the reward. So as we have seen kanina our first point, ang ating Panginoon po ay nagbigay po siya ng warning laban po sa motivation of being praised or applauded by doing good by giving to the poor. According sa commentary, wala pong evidence of trumpet blowing. So, sound no trumpet, hindi ibig sabihin ito po ay literal na talagang may torotot na para i-announce talaga yung pagbibigay mo. But the point is clear. It was against self-advertisement. In fact, yung ganyang klaseng public display ng pagbibigay po ng mga limos sa mga naglilimos, isa pong common problem during that time. That even the rabbinic writers were warning against that too. So even common knowledge would attest dun sa tendency natin na tayo po ay mag-grandstanding pagdating sa religious duty. Na meron talagang tendency ang tao na ganyan. Na parang ipamumuka talaga sa kapwa niya na siya po ay may ginagawa sa church. And even much more as a Christian. Because how ugly and repulsive it is to boast in your generosity to the poor. Napakapangit na tayo po ay magbibigay po tayo ng announcement na tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. Our verse says, this is what the hypocrites do. Sa older Greek, sabi ni D.A. Carson, ang word po na hypocrite, I think you already know this, the word na hypocrite was a word referred to an actor. By the first century, yung term po na hypocrite has come to be used for those who play roles and see the world as their stage. So para bang ikaw ay nag-aarte lang or naging actor ka lang. Hindi yun yung totoo, but that's the role that you play. And maybe we can relate that too in our understanding sa ating mundo. A hypocrite is someone who is externally oriented, someone who is only playing for outward show. So yung commentator natin, the commentator na ito, notes different levels of hypocrisy. May mga hypocrisy that would be deceiving others, so that's one. There would also be a hypocrite who would deceive himself without the intention of deceiving others. And yet there will also be a hypocrite who would deceive himself thinking that he is acting for the best interest of God and man, and also he deceives other people too. So maaring may ganong klaseng hypocrite na akala niya, ginagawa niya ang kanyang ginagawa para sa kabutihan ng kanyang kapwa at para sa kapurihan ng Panginoon. Whatever it may be, I would say that a hypocrite is someone who employs visible and external piety and service to prove his religious devotion. So ginagamit niya yung mga bagay na panlabas para ipakita kung sino siya, na siya po ay religious, siya po ay isang Kristiyano, kaya niya po ginagawa ito. So bilang caution sa atin, bilang babala, may we always be careful with our hearts in all that we do, even in church or any other spiritual disciplines that makes us satisfied with ourselves. Let us be warned against any affirmation or validation of our Christianity based on how pious or devoted we really are. So kung titignan po natin ang ating pagiging qualified as a Christian because of what we do, then we should be corrected. You don't become better than anybody because of what you do. Hindi tayo naging mas mabuting Kristiyano sa ibang tao kasi meron po tayong ginagawa. That's what the Pharisees were. They loved human praise. So consider how enslaving that is. Isipin po natin, kung yun pala ang ating ginagawa, sumasailalim ka lang pala sa tao. You become subordinate to man. Ang Diyos mo pala ay tao pala talaga. Sino ang Panginoon mo? Eh di tao. Dahil yun po ang ating gustong mangyari, na tayo papurihan po ng tao, sa halip na Panginoon ang pumuri sa atin.
In all their self-exaltation, they put themselves under the approval of sinful man. So napaka-ironic how foolish pride really is. And how pitiful it is that supposedly in religion, in relating to God, they still seek to please themselves and other people. Sabi sa John 12:43, mas gusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. And so then, we must avoid such a hypocrisy. At bigyan tayo ng Panginoon ng pamamaraan po para dito. Meron pong way para maiwasan po natin ang ganitong klaseng hypocrisy. Sa verse 3, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. So we should give in such a way that people don't know. I know of somebody who would make sure na ang kanyang ginawa or ang kanyang inambag po ay isang bagay na malalaman ng kanyang kapwa. Merong mga ganung mga tao talaga. I remember before, sa group chat ng church, hindi naman madalas mag-church dahil because of some reason. Pero maglilinis ng church yan. Tapos ipapakita yan sa group chat. Hindi naman sa social media. Sa group chat, ipapakita niya yun. Making sure that people know that he is doing something. Unrepentant sa kanyang kasalanan, gagawa siya ng mabuti to make people aware of what he is doing. Isipin nyo, hindi pa nga ito giving to the needy. Hindi pa ito talaga yung tulong sa kanyang kapwa. Eh di lalo na, pagtulong sa kapwa ang ginawa mo, lalo ka na magyayabang pag ganyan. Pag nagbigay ka ng tulong talaga, na makakaahon sa kapwa mo sa kahirapan. And so, if one would give or help or do anything good, let it not be even a matter that your other hand knows what the other is doing. Sabi sa Tagalog, sabi po dito, sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Mga tao na komportable kang pag-usapan yung mga ito, na hindi ka naman i-judge. So, dito sa kaibigan, at least hindi ako i-judge nito. Yung mabuti kong ginagawa. Ganun din, pinagsabi. Ibig sabihin, bago pa ito makatawid sa kapwa mo, pinagbutihan mo na sa pag-iisip sa sarili mo kung gaano ka kagaling. Kaya nga tumawid na sa kapwa mo eh. Kasi sa'yo pa lang, galing na galing ka na sa sarili mo. Tapos naghahanap ka ngayon ng tao na mag-a-affirm sa'yo. O maaaring hindi matalik na kaibigan, maaaring sa asawa mo. O sa anak mo, i-prove mo lang ang sarili mo. You don't even do that. We don't contemplate on what we've done good. We don't congratulate ourselves and seek other people to congratulate us as well. And in verse 4, sabi po dito, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So maging secret na lamang po ito. After all, what really matters is not what other people think, but what God thinks. At kahit naman hindi natin ito sabihin sa kapwa, alam naman ng Panginoon ito. Alam ng Panginoon to. Alam ng Panginoon anong ginagawa po natin. Kahit siraan pa tayo ng ating kapwa, alam naman ng Panginoon anong ginagawa natin. In the same way too, di ba? If you're really doing well, the Lord knows. You don't have to let other people know. If you're doing well and people still hate you for doing well, the Lord still knows. Hindi man po man ang may final na say sa lahat ng mga bagay na ito. And when we say that God knows, we say this not proudly but humbly, knowing that what we do is only acceptable to God because of Christ. What we do is for His sake. When you do something well, bakit mo ginagawa? It's not simply because you want something good in return. You're doing it because you are satisfied in Christ. And I believe the Lord will honor that. If you're doing things because of the Lord Jesus Christ, the Lord will honor that. It is a privilege to take part in what God is doing. If we are to be generous, kung magiging tayo po ay magbibigay po tayo kung ano meron tayo to share with other people, it is only because God has generously blessed us, especially with salvation. Wala naman tayong kakayahan magbigay kung wala naman tayong natanggap mula sa Panginoon. At kahit nga may natanggap na tayo, kung maging madamot pa rin ang mga puso natin at hindi binago ng Panginoon, maging madamot pa rin talaga tayo. Kahit sobra-sobra na yung meron po tayo. Kanina, Charles and I had a little talk sa likod kanina about what it also is to be generous, what also to help other people in need.
na meron talaga tayong mga sensitivity sa isa't isa. Nadidiscern po natin sino mga nangangailangan. And that it is indeed a privilege na gawin po ito. Sabi nga kay Charles kanina, sabi ko, one day when you become a husband and a father, it is the same thing you'll be teaching your wife and your children. Na kung natuto tayo maging generous, and then even later on, when we lead our own families, hindi nang ituturo natin sa kanila. So the whole family becomes a generous family. Alam kung sino nangangailangan, sensitibo sa kanilang kapwa, at nabibigay lang dapat lang gawin para maibsaman ang kahirapan ng kanilang kapwa. Diba? What a privilege. Isipin nyo what a privilege that is. Like what I've said kayo ng umaga, kung ano yung meron tayo, hindi naman atin yan. We are merely stewards. Katiwala lamang po tayo ng mga bagay na hindi naman atin. But these are properly God's property. Hindi naman atin. Pinagkatiwala lamang po ito sa atin. And so when you realize that, looking at the Lord Jesus Christ and what He has done para sa atin, sino ka para ikaw ay magdamot? Sino para ikaw ay hindi gumawa ng mabuti sa kapwa mo? Ito ay magiging isang bagay na, like I said kanina, it's really no big deal. Ito isang bagay na lalabas lamang ito sa iyo. You'll be giving yourself in love, just as the Lord Jesus Christ gave Himself to us. May all we do only come from this fact that we have been saved by the Lord Jesus Christ. Wala namang ibang motivation, di ba? For a true Christian, wala namang motivation. Ang mga diakono po natin, kanina they gave their speeches kanina. Sa mga ni Jenna, naiiyak daw siya sa speeches. Makapagbagdamdamin yung mga speeches ng mga deacons natin kanina. How they have promised to give themselves selflessly. To be men of integrity and humility. May bibigay na ka ng sarili dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon sa Iglesia. It's all because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, what pride it is to come before God with all our works. And kung ikaw ay proud sa Panginoon sa ginagawa mo, hindi na nakakagulat, you are prideful also before men. And vice versa too. Pag ikaw ay nagmamalaki sa kapwa mo, malamang nagmamalaki ka rin sa Panginoon. Pag ikaw ay nagmamaliit ng kapwa mo, para mo ring sinasabi na, Panginoon, mas mabuti ako sa taong to. Bumabalik pa rin talaga sa puso po talaga natin. Ano talaga ang nilalaman nito? If we really are prideful before other people and before our God. And as we do good, for Christ's sake, and not for anything else, imagine what the Lord would bless us with. For from the source where good deeds come from, which is Christ, will come even greater blessings. There was somebody who would tell me before, say na the reason ba't naman nagagawa mo yung mga bagay na sa buhay mo, kasi ganito-gitong ginawa mo. Ganito kasi ang meron ka. Ako wala akong mga ganyan. May mga taong sabi nun sa akin before. And I would tell them, have you not considered, I'm not trying to lift myself up. Binibigyan ko lang sa inyo illustration. Wala kasi akong maisip eh. I told that person, hindi ba naisip din how the grace of God made me honor the Lord in my choices sa buhay. Kaya din ito yung naging nangyari sa akin. Na kung paano ko rin in-honor ang Panginoon sa mga ginagawa ko sa buhay. And the Lord has rewarded me as well. Hindi ito dahil lamang sa, madali kasing silipan ng kapwa at sabihin na, palibasa kasi ganyan ang sitwasyon mo, kaya ganyan ang nagagawa mo. Eh ako, hindi naman ganyan yung mga meron ako sa akin eh. Pero think about it too. Were you really good stewards of what the Lord has entrusted to you? Naging mabuting katiwala ka ba noong time na bigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, i-honor siya in what you do? Or mas inuna mo yung sarili mo? Yung mga panahon na kalakasan mo, and you had the privilege to make wise decisions sa buhay, and inuna mo, because you are satisfied with Christ, so you're able to make wise decisions sa iyong buhay. Were you really like that? And then pagdating ng araw, sasabihin mo, iba kasing sitwasyon ko eh. Pero ang tanong doon, ikaw ba talaga ay naging responsable kung anong binigay sa iyo ng Panginoon ng araw? Tapos sisisihin mo ngayon ibang tao na hindi kayo pareho. You see the foolishness of man. Because I really believe that if you are going to honor the Lord, He will reward you too
In a way na siya ang nakakaalam kung paano ko i-reward talaga. I'm not saying it's going to be honor. I'm not going to say it's going to be riches or what or whatever that may be. But I know that the Lord knows how to reward those who honor Him. He knows how to honor those who honor Him too. So let us check ourselves too. Ano bang ginawa mo sa buhay mo? During the time you had the opportunity to honor the Lord with what you have. Were you really responsible? Ikaw ba talaga ay naging maayos? Because I believe that if you really have honored the Lord, siya rin ang nakakaalam ano yung ibibigay niya para sa iyo. If you cannot be entrusted with a little, you can't be entrusted with much. Kung sa maliit na opportunity, hindi mo kaya bigyan ng parangal ang Panginoon, ano pa kaya sa malaking bagay? Sasamsamin mo lang yung mga bagay na yan. Ikaw rin ang mapapahamak. Kaya nga, you see, even the things that we do in life, so pitiful, brethren. Don't let it be that why you do things is because you want to impress people. Dahil enslaved ka sa sasabihin ng tao sa'yo. Yung sabi ni Renz kanina in his speech, that he promises also na hindi siya magpapagamit sa kapwa. Hindi siya dito to impress people. I believe Tito Lem shares the same thing too. Isipin nyo, yung gusto yung pa-impressa ng kapwa mo with what you have. Tapos Kristiyano ka. Isn't that so ugly? May what we do is only because we were saved by the Lord Jesus Christ. Nothing less and nothing more. If we are going to seek the approval of men, gaya sabi ni Apostol Pablo, we shall never be a servant of the Lord Jesus Christ. If you only want to impress people, you are not pleasing the Lord. But if we are going to do what we have to do because of our salvation, the Lord Jesus Christ, in the end, we shall be like Him. It is what we were predestined to be. So, ibang-iba. Ibang-iba po talaga ang motivation pag ikaw ay na kay Kristo. But then I also recognize, kaya nasabi ni Popoy kanina in his call to worship, na naghahalo pa rin sa atin yan. Meron pa rin natitira talaga sa atin that we want to, that we have that stubbornness, sabi ni Popoy kanina, na nagkakamali pa rin tayo sa ibang mga bagay. Pero buti lang tapat ang ating Panginoon. Kino-correct niya pa rin yung ating mga maling motibasyon, yung mga mali nating ginagawa. Mabiyaya pa rin ang Panginoon sa atin. Ine-expose pa rin niya ating mga mali. So, the next thing, I hope, moving forward, brethren and friends, suriin natin mga puso natin. Why do you do the things that you do? Why do you make the decisions that you make? Dahil ba convenient? Dahil ba ito ay magbibigay ng magandang impression sa ating kapwa? Is it because people will approve of what we're doing? Or are we doing things because we love the Lord and love our neighbor? Because we honor Him in what we do. Hindi man tayo pababayaan ng Panginoon. It's not true that our situation is different. Mas dapat isipin natin, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkasala? Ano ba yung mga sinayang kong oportunidad na meron ako nung araw? And what should I do now, moving forward, having repented of all of that? So in conclusion, it is my hope that you will be helped to be free to serve God. Mabuti nga sana kung earthly consequences lang ang ating problema baka later on it will be the eternal consequences. Baka mamaya all of what we do will be in vain. Baka mamaya dumating yung time, sabi ng Panginoon sa atin, I never knew you. No matter how much you've done. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Away from me. Let us not be enslaved to simply getting the approval of men, whether trying to impress anyone or covering up for our sin, or both. If our best deeds are for man's approval, then it shows we are still slaves to ourselves and we are still slaves to sin. Tingnan natin ating mga sarili.
Sana ngayon na may mga deacons na tayo, di ba? Sana magkaroon tayo ng better understanding of what it means to serve the Lord and serve one another. We are hoping and trusting na yung mga diakono po natin ang mag-i-spearhead ng mga bagay na ito. To be the example of godly service, of Christian service sa ating lahat. Because again, what a tragedy it would be that at the end of our lives, we would only be rejected by Christ. For the best of what man can do, lahat po na ating ginagawa, lahat ng best po natin magagawa will only end in condemnation if it is done for the self. But even the seemingly insignificant and littlest thing that we do, it matters much if it is done for the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Hindi mo kinakailangang magpa-impress sa tao. Ito problema sa mga Reformed eh. Lahat gusto maging pastor. Lahat gusto maging preacher. Lahat gusto magsalita sa harap. Hindi man lahat ay magtuturo. Lahat tayo bigyan ng kaloob. Hindi man pare-pareho po ang kakayahan na bigay ng Panginoon sa atin. But whatever it is that we have, whatever opportunity we have it is to serve, then serve because of the strength that God supplies us. Kaya nga sana, as I close, huwag sana natin hayaan na ang goodness and duty natin ay mauwi lamang sa kawalan. That after all of this pala, everything was in vain. So again, going back to my introduction kanina, dalawang bagay sana iwasan natin. Our refusal to submit to be like the Lord Jesus Christ in service, and again, seemingly nagsuserve tayo, but it's really serving the self and not the Lord Jesus Christ. I hope na sana ngayon ay ma-remind po tayo sa dalawang tendencies na ito because this is present sa atin. Maging totoo po tayo sa ating mga ginagawa. Let all be only for the honor of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po'y manalangin.